Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Doming. Nangyari ito taong 1953 sa lugar ng Camarines Norte. Sa mga panahong ito ay nasa edad 35 na si Doming. Ang kasama na lamang niya sa buhay ay ang kanyang amang si Gaspar. Habang si Doming ay nangunguha ng labong ng kawayan at nagtatanim ng gulay bilang pangkabuhayan nila, naging mahilig din si Doming sa pag-aalaga ng kalapate. Sa katunayan, kulang-kulang nasa 50 na ang kanyang mga alaga. Ginawan niya ito ng bahay sa puno ng kaimito na nasa kanilang likod bahay. Talagang puro kalapati na lamang ba ang aalagaan mo, Doming? Wala ka bang balak mag-alaga ng anak? Ang tanda mo na hindi ka pa nag-aasawa. Baka lumisan na lamang ako sa mundo, pero hindi pa ako makakaranas mag-alaga ng apo. Wika ni Gaspar habang nagkakape sa bakuran. Naku Itay, alam mo naman ang hirap ng buhay natin, saka hindi naman po ako nagmamadali. Darating din yan. Tugon ng binata. Abay, ewan ko sa'yo, Doming. Kung hindi lang sana nagkaproblema ang nanay mo sa panganganak sa'yo, marami ka sanang kapatid. Siya nga pala, ikuha mo ako ng mga dahon ng buli, paubos na kasi. Wika naman dito ng kanyang ama. Ang tuyong dahon ng buli ay ginawa ni Gaspar na pambalot ng tabako. Marami nito sa kanilang lugar na nakatiwangwang lang sa may kakawyan. Sa gitna naman ng kanilang pag-uusap ay dumating ang kapitbahay at ibinalita nito na may nabiktima na naman ang aswang. Natagpuan daw ang bangkay ni Aling Zenny na wala ng atay at puso. Ang problema nila sa aswang ay matagal na panahon na. Tinatayang 10 katao bawat taon ang napapaslang dahil sa mga nilalang ng dilim. Ayon naman sa mga nakakita, isang lobo ang umaatake sa mga tao. Ang mga lobo ay sinasabing tagapagbantay sa lagusan ng mundong ilalim. Mas malaki di hamak sila kumpara sa mga aswang na asbo. Ang ganitong pangyayari ay nakasanayan na ng mga tao. Tanging pag-iingat na lamang ang kanilang magagawa dahil sobrang iba ang mga lobo kumpara sa mga aswang. Maraming pangontra ang tao laban sa aswang, pero ang mga lobo ay tanging pilak lamang ang panlaban nila dito. Kaya naman sa bawat bahay ay may sandatang pilak ang mga tao. Kawawa naman si Aling Zenny, Tay. Mabait pa naman siya. Kailan kaya matatapos ang problema natin sa mga dambuhalang aso na yan? Seryosong wika naman dito ni Doming. Binata pa lamang ako nang magsimulang mambiktima ang mga nilalang na yan. Minsan ay may kumakalaban na antingero, kaya ilang taon din silang nawala. Kaso namatay na ang antingero at muli na naman silang nagbalik. Kaya ikaw, huwag kang magpakampante. Kahit may araw, dalhin mo lagi ang itak mo. Pero wala pa talaga akong nakitang lobo, Itay. Kahit minsan sa buhay ko. Gaano kaya sila kalaki? Wika naman ni Doming na parang nais makakita nito. Abay, saraulo ka ba? Bakit mo na naising makakita ng ganon? Tiyak katapusan mo na kapag nagpakita sa'yo ang isang lobo. Wika naman dito ng kanyang ama. Samantala, nagpaalam na si Doming upang kumuha ng dahon ng buli. Binalikan niya ang dating pinagkukunan niya ng dahon noong nakaraang linggo.
Isang malaking puno kasi ng buli ang natumba at napakayabong pa ng mga dahon nito. Habang tinatabas niya na ang malalaking dahon ng puno ay may nakita siyang kalapate na dumapo sa isang sanga. Di kalayuan ito sa kanya. Kulay abo ito ngunit ang buntot nito ay parang may kulay ng bahaghari. Natigilan naman si Doming sa ginagawa dahil sinipat niya ng gusto ang ibon na yon. Sa tingin niya ay hindi iyon kalapati dahil wala namang ganoong kulay ng balahibo ang mga kalapati. Lumakad siya ng marahan papunta sa ibon at nakatitig lang ito sa kanya. Sa iilang metro ay lumipad na ang ibon na yon. Sinundan niya ito ng tingin at humanga sa kulay ng buntot nito. Pagsapit ng gabi ay nagtungo ang mag-ama sa bahay ni Aling Zenny upang makilamay. Ayusin mo naman ang ilaw, Doming. Alam mo naman nanlalabo na ang paningin ko. Sambit dito ng kanyang ama. Iniilawan ko kasi ang paligid natin ni Tay. Baka may lobo. Sagot naman dito ng anak. Oy, huwag mo ngang mabanggit-banggit ang mga nilalang na yon. Hindi yan maganda. Baka marinig pa tayo. Wika naman ang kanyang ama. Sa pagdating nila sa lamay ay naroroon ang mga anak ng biktima na umiiyak pa rin. Isang kalapastanganan ang nangyari sa kanilang ina. Pero isa lamang si Aling Zenny sa napakaraming biktima ng mga gumagalang lobo. Sa mga naririnig na usapan ni Doming ay nais ng mga tao na labanan ang mga nilalang, pero may nagsabi rin na baka mas lumala pa ang pananalasa ng mga lobo kung lalabanan pa nila ito. Sa laki, liksi at lakas ng nilalang ay imposibleng may ordinaryong tao na makatalo dito. May suwestyon naman ang iba na maghahanap daw sila ng mga antingero sa ibang lugar upang humingi na rin ng tulong. Sa gabing yon ay ang paghahanap ng antingero ang mas mabisang paraan. Sumang-ayon na rin ang iba sa napag-usapan. Ang lamay ay biglang nagkaroon ng pagpupulong, bagay na inasahan ng lahat na magiging epekto. Pero habang wala pang antingerong nahanap, ay kanya-kanya muna sa pagbibigay ng proteksyon sa pamamagitan ng mga pilak na bagay. Kinabukasan, habang nagkakape ang mag-ama, ay napag-usapan nila ang mga nangyari patungkol sa pagpupulong. Sana naman may mahanap na silang antingero, Tay. Nais ko sanang tumulong pero ayaw naman kitang iwan dito. Wika ni Doming. Hayaan mo na sila, Doming. Kahit ako man gusto ko rin tumulong. Kaso alam mo namang masyado na akong matanda at mahina na ang katawan. Ipagdasal na lang natin na sa lalong madaling panahon ay may antingero na sa ating lugar. Saan ho ba nagmula ang mga yan, Itay? Sabi mo sa mundong ilalim. Pero saan kaya ang lagusan na dinadaanan ng mga lobo? Tanong naman dito ni Doming. Walang nakakaalam, anak. Pero ayon sa mga kwento, tila isang portal ang lagusan. Lumitaw lamang daw ito. Ang mundo ay puno talaga ng hiwaga, Doming. Tugon dito ng kanyang ama. Pagkatapos ng agahan, ay nanguha na ng mga gulay si Doming upang ibenta sa palengke. Habang nakikipag-usap siya sa kaibigang tindero sa may palengke,
Hindi naman sinasadyang napatingin siya sa isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan at mariing nakatitig ito sa kanya. Malaki ang pangangatawan nito at seryosong nakatingin lamang sa kanya. Pasimple naman siyang nagtanong sa kaibigan kung kilala ba nito ang lalaki sa kanilang tapat. Ayon naman sa kaibigan, ang lalaking yon ay si Baroy, isang matador. Sadyang may pagkamisteryoso daw ito, pero mabait naman daw. Makalipas ang ilang minuto, ay nagpaalam na si Doming sa kausap niya at bumili ng isda para naman sa pananghalian nila. Habang naglalakad na siya pa uwi, ay nagawi siya sa krus na daan nang bigla niyang nakita si Baroy. Mabagal lamang itong naglakad hanggang sa dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ngumiti at tumango naman si Doming bilang pagbati, ngunit walang reaksyon ang mukha ni Baroy. Patuloy lang din siyang naglakad hanggang sa nakauwi na ito sa kanilang bahay. "Tay, ano na naman ang ginagawa mo? Baka naman sumakit na naman ang balakang mo niyan." Bungad ni Doming nang makitang nagpapatulis ng kawayan ang kanyang ama. Hayaan mo na lang ako dito, anak. O teka, isda ba yung dala mo? Abay, lutuin mo na yan. Tugon dito ng kanyang ama. "Sige ka tay, pag sumakit na naman ang katawan mo, wala nang hihilot sa'yo. Baka nakakalimutan mong namayapa na si Mang Pidong." Wika naman dito ni Doming. Oo na, huli na ito. Sige na, magluto ka na. Samantala, habang tulog ang ama, pagsapit ng hapon ay naisipan ni Doming na manguha ng mga labong upang may maibenta siya kinabukasan. Nagtungo naman ang binata sa may kawayan at nag-umpisang manguha ng mga labong. Nasa 5 piraso din ang nakuha niya. Inilagay niya ito sa bayong at naglakad na pauwi. Nang may dumapong ibon sa may sanga ng puno at nakita niyang muli ang kakaibang kalapate. Huminto naman siya sa paglalakad at napatitig sa ibong iyon. Ang mga mata nito ay tila nangungusap. Ilang sandali pa ay lumipad na ang ibon. Nagtataka na si Doming kung bakit nagpapakita sa kanya ang ibon na iyon sa pangalawang pagkakataon. Sa pag-uwi niya naman ng bahay ay gising na ang kanyang ama. Nagtanong naman siya habang nilalarawan ang ibon na kanyang nakita. Hindi rin naman matukoy ng kanyang ama kung anong uri ng ibon ang nakita niya. Baka panibagong uri lang yon, Doming. Alam mo namang basta kagubatan, maraming naninirang hayop. Ay siya nga pala, hindi muna ako makakapunta sa lamay. Medyo sumakit ang balakang ko kasi. Iyan na nga bang sinasabi ko sa iyo, Itay? Pahiran ko na lang yan ang langis mamaya. Hindi na rin siguro ako pupunta doon para naman may kasama ka. Ano ka ba? Tumuloy ka na kahit sandali lang at makibalita ka na rin tungkol sa pagpupulong. Gayunpaman ay tumuloy nga itong si Doming sa lamay. Wala pang balita tungkol sa mga taong naghahanap ng antingero. Mahigit 1 oras lamang siya at nagpa siya ng umuwi. Gamit lamang ang lampara na tanging nagbibigay ilaw sa napakadilim na paligid. Sa kanyang pagpapatuloy ay nakarinig siya ng mahinang paghingal. Tila nagmumula ito sa isang aso. Sumagi naman sa isipan ng binata
na baka may lobo sa paligid. Marahan niyang binunot ang itak at naging maingat sa bawat hakbang. Hanggang sa naaninag niya ang isang nilalang na nasa unahan ng daan. Isang napakalaking aso ang nakaharang. Nanlilisik ang mga mata at gigil na ang bibig na kumagat sa kanya. Subalit hindi naman nagpatinag si Doming. Inangat niya ang lampara upang mas magbigay liwanag at idinuro ang itak sa nilalang na yon. Umangil naman ng mahina ang lobo habang humahakbang papalapit kay Doming. Bigla naman itong lumundag at nawala sa kanyang paningin hanggang sa may dumagan mula sa kanyang likuran. Tumilapon ang lampara at ang itak na hawak niya. Ramdam na ramdam ni Doming ang pagkagat sa kanyang tagiliran. Napasigaw siya ng labis at humingi naman ng saklolo. Subalit, winasiwa siya ng nilalang na yon. Sa pagbagsak niya sa lupa, ay isang matinding kalmot ang naramdaman niya sa kanyang likuran. Muli naman siyang napasigaw. Sa mga oras na iyon, ay alam na ni Doming na ito na ang kanyang katapusan. Nagpumilit naman siyang gumapang hanggang sa naramdaman na niya na may pumagaspas sa hangin at nakita niya ang isang malaking ibon na umataki sa lobo. Tinuka ng ibon na yon ang mata ng lobo habang umataki ang mga mahabang kuko nito. Umatungal naman ang lobo at nagpupumiglas. At nang makawala na ito, ay tumakas na ang nilalang na yon. Hinahabol na ni Doming ang kanyang hininga. Labis siyang napuruhan ng nilalang. Iniinda niya ang kanyang tagiliran at tila namamanhid na ang kanyang buong katawan. Lumapit naman sa kanya ang ibon at napansin niya ang buntot nito na nagkaroon ng refleksyon mula naman sa lamparang nasa lupa. Naaninag niya ang tila bahagharing buntot nito. Humarap naman sa kanya ang malaking ibon at doon na ito nawala ng malay. Naramdaman naman ni Doming ang isang tungkod na dumampi sa kanyang muka. Kahit nakapikit pa siya ay alam niya na mataas na ang araw. Napabalikwas ang binata at tumambad sa kanyang paningin ang kanyang ama. Ano bang nakain mo, Doming? At dito ka sa bakuran natulog? Paniguradong lasing na lasing ka kagabi, ano? Tumayo ka nga dyan at maligo ka na. Ang dungis-dungis mo. Wika ng kanyang ama habang lumalakad nito palayo sa kanya. Kinapa naman ni Doming ang kanyang tagiliran pero nakapagtatakang wala siyang sugat. Pati ang malalim na kalmot sa likuran ay hindi na rin niya naramdaman. Tumayo naman siya at hinabol ang ama na nakapanhik na sa bahay nila. Itay, paano po ako napunta rito? Alam niyo bang inatake ako ng lobo kagabi? Seryosong wika ni Doming habang dilat ang mga mata. Ay talaga ba? Tapos ano, inihatid ka dito ng lobo? Eh anong ginawa sa'yo? Hinaplos ka lang? Tigilan mo nga akong, Doming. Ang sabihin mo, lasing ka lang. Kung magdahilan ng batang to, yun pa talagang hindi ka panipaniwala. Maligo ka na nga doon, puro kaputik. Nako! Sambit dito ng kanyang ama. At tigilan naman si Doming at napagtanto niya na kahit sino pa ang pagsabihan niya sa nangyari ay wala talagang maniniwala. Wala pa kasing inataki ang lobo na nakaligtas. Hindi na lamang niya pinilit ang ama dahil wala din namang ebidensya na
inatake siya ng lobo. Pero alam niya na may nagligtas sa kanya. Walang iba kundi ang malaking ibon. Sa kanyang pag-iisip ay napagtanto niya na ang malaking ibon ay kahawig sa kakaibang kalapating nakikita niya. Sa maghapon ay hindi nawala kay Doming ang pag-iisip sa nangyari kagabi. Papaano siya nakauwi at papaano siya nakaligtas? Sigurado naman siya na hindi siya nananaginip sa gabing yun. Hanggang sa naalala niya na may hihiwain pa siyang mga labong sa kawayan. Habang ginagawa niya yun, ay napansin ng kanyang ama na malalim ang kanyang iniisip. Kaya naman lumapit ito at nagtanong kung ayos lamang ba siya. Tumangulang naman si Doming at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Kinabukasan, habang nagpapatuka siya sa kanyang mga kalapate, ay napansin niya na isa dito ang naglilimlim ng itlog. Natuwa naman si Doming dahil madadagdagan na naman ang kanyang mga alaga. Matapos nito ay nagtungo na siya ng palengke upang magbenta na ng mga labong. Sinipat niya ang matador na si Baroy ngunit hindi niya naman ito makita. Sa pag-uwi niya ay dumaan muna siya sa bahay ni Aling Zenny. Nagbigay naman siya ng konting abuloy sa nasawi. Nag-abiso rin siya sa pamilya na hindi siya makakapaglamay mamayang gabi. Gumawa na lamang siya ng ibang dahilan. At nang umalis na siya, ay muli siyang nadako sa pinangyarihan ng pag-atake kagabi. Huminto naman siya at tiningnan ang paligid. Nakita pa niya ang lampara pero hindi niya na ito pinulot pa. Kinapa niya naman ang kanyang tagiliran. Alam niya na ang ibon na yon ang nagligtas at gumamot sa kanya. Pero nasa na kaya ang ibon na yon? Nais niya itong makitang muli upang pasalamatan. Pagdating niya ng bahay ay nagluto na siya ng pananghalian nila. Doming anak, pupunta ka ba mamaya sa lamay? Tanong naman dito ng kanyang ama. Hindi na muna, itay. Dumaan na rin ako doon kanina at nagbigay na ako ng konting abuloy. Tugon ng kanyang anak. Ano? Nadala ka na kagabi dahil sa kalasingan mo? Ay naku ka, talagang bata ka. Kung iinom ka kasi, dapat magtira ka pa ng lakas pa uwi. Kaya lang nakauwi ka nga, pero di ka man lang umabot sa may hagdan. Opo, itay. Tatandaan ko yung mga sinabi ninyo. Pagsapit ng hapon ay tiningnan niya ang kalapating nangingitlog. Nasa baba lang kasi ang ginawa niyang kulungan para sa mga mangingitlog na ibon. Nilagyan niya ito ng mga dayami. Hindi rin kasi mahirap sanayin ang mga kalapate. Nakita niya ang puting ibon na nakalimlim pa rin sa itlog nito. Nakangiti naman si Doming dahil 2 ibon na naman ang madadagdag sa mga alaga niya. Kinagabihan sa mismong araw na iyon ay nasa balkonahe lang si Doming. Pinagmasdan niya ang buong kapaligiran at nasa tagiliran niya ang kanyang itak. Nangangamba siya na baka balikan siya ng lobo. Ilang oras din siyang nanatili hanggang sa dinalaw na siya ng antok. Pagsapit ng umaga ay una niyang tiningnan ang naglilimlim na kalapate. Matapos nito
ay nagpaalam na siya sa ama dahil pupunta siya ng palengke. Habang nakikipagkwentuhan siya sa kaibigang tindero, ay muli niyang nakita si Baroy. May takip na ang kaliwang mata nito. Nang biglang sumagi sa kanyang isipan ang eksenang tinuka ng malaking ibon ang mata ng lobo. Nakatingin na naman sa kanya si Baroy. Nakaramdam ng kaba ang binata at nagpaalam na sa kanyang kaibigan. Ayaw paniwalaan ni Doming ang kanyang hinala na isang lobo si Baroy. Dahil kung sakaling lobo nga si Baroy, ibig sabihin nito, nakakasalamuha lang ng mga tao ang mga halimaw sa baryo. Kailangan niyang mapatunayan kung totoo ba ang kanyang hinala. Subalit papaano niya ito gagawin? Alam niya na wala siyang kalaban-laban sa lobo. Mabilis naman siyang naglakad pauwi ng bahay at kinausap ang ama tungkol sa mga kababalaghang bagay. Habang naghahanda siya ng pananghalian, ay inusisa niya ang kanyang ama. Itay, posible po ba na ang mga kakaibang nilalang ay nakakasalamuha lang natin? Seryosong tanong naman dito ni Doming. Aba, oo naman. Halimbawa ang aswang. Alam mo ba na nakikisama pa sila sa mga tao? Paraan nila ito upang maikubli ang sarili. Pero umiiwas sila sa mga albularyo at antingero dahil naaamoy sila ng mga ito. Itay, papaano po ba mapapatunayan na ang isang tao ay merong kakaibang anyo? Muling tanong dito ni Doming. Sa pagkakaalam ko, may kakaibang amoy ang mga aswang. Pero may sabulag din sila upang ikubli ang totoong amoy sa mga tao. Teka lang, bakit ka ba tanong ng tanong? Nahihirapan tuloy akong sumagot. Hindi naman ako antingero upang masagot kita ng eksakto. Sambit naman dito ni Gaspar. Pasensya na po kayo, itay. Napatanong lang. Paumanhin naman dito ni Doming. Maiba ako. Pupunta ka ba sa lamay? Huling gabi na raw mamaya. Tanong dito ng kanyang ama. Hindi, tay. Makikilibing na lang tayo bukas. Medyo masama ang pakiramdam ko . Pagdadahilan naman dito ni Doming. Sa katunayan, kaya ayaw niya nang lumabas tuwing gabi dahil baka maulit muli ang pag-atake sa kanya ng lobo. Mas lalong ayaw niya namang silang mag-ama ang aatakihin ng nilalang. Samantala, habang nakahiga na si Doming upang matulog, naging balisa ito. Hindi naman maalis sa isip niya ang kalapating naglilimlim ng itlog. Dahil nga sa hindi siya mapakali, ay pinuntahan niya ang mga ibon, subalit nakita niya mismo ang kakaibang kalapati na nakadapo sa itaas ng kulungan ng mga ibon. Napatigil naman sa paghakbang ang binata at tiningnan ng maigi ang ibon. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang ibon ay biglang nag-iba ng anyo. Naging dambuhala ito at makalipas ang ilang sandali ay nag-anyong babae ito na may pakpak ng ibon sa likuran. Nasa tabi na ito ng kulungan ng ibon nakatayo. Tumingin at ngumiti kay Doming ang babae at sa ilang sandali pa, ang nililimliman ng kanyang alaga ay biglang umilaw. Nagwika naman ang babae at pinapalapit at pinapakuha sa kanya ang umiilaw na itlog na yon. Kinakabahan man si Doming pero
parang kusang gumalaw ang kanyang katawan at marahang kinuha ang itlog. Napakaputi nito at mas maliit kumpara sa normal na itlog ng kalapate. Muli namang nagwika ang babae at ayon dito, siya ay isang diwata ng mga ibon. Natutuwa siya dahil sa pagmamahal ni Doming sa mga ibon. Sa loob ng mahabang panahon, wag daw nitong ihiwalay sa katawan ang mutya ng kalapate dahil ito ay magbibigay sa kanya ng pambihirang taglay. Sa pagkawala ng ilaw sa itlog ay naglaho na rin ang diwata. Hindi naman makapaniwala si Doming sa kanyang nakita. Tinitigan niya ang maliit na itlog na nasa kanyang mga palad. Hugis itlog nga ito, pero kasintigas naman ito ng bato. Bukod kasi sa napakaputi ay napaka-kintab rin ito. Isang mutya, ibig sabihin antingero na ako. Totoo ba itong lahat? Naku po, Diyos ko, ano bang nangyari? Nananaginip ba ako? Mga katanungan ni Doming sa kanyang sarili. Ay Doming, ano ba ang ginagawa mo dyan sa likod? Balak mo bang tabihan ang mga kalapate? Matulog ka na at mangunguha ka pa ng mga dahon ng buli bukas. Oo. O sige po, itay. Susunod na. Tugon naman dito ni Doming. Hindi niya muna sinabi sa ama dahil baka kung ano na naman ang iisipin nito sa kanya. Sa pagbalik niya ng kanyang kwarto ay magkahalong tuwa at pangamba ang naramdaman ni Doming. Natuwa siya dahil sa isang mutya ang kanyang nakamit, ngunit nangamba siya dahil makakalaban niya na ang mga lobo. Tiyak, isang mabigat na responsibilidad ito para sa kanya. Aasa sa kanya ang buong baryo pero magampanan kanya niya ito ng tama. Nag-aalinlangan na tuloy si Doming sa natanggap niyang mutya. Muli niya itong kinuha sa bulsa at tinitigan ng maigi. Bumangon naman siya at kumuha ng maliit na tela. Gumawa siya ng lagayan para sa mutya at pisi upang maging kwintas niya ito. Habang tinatahi niya ang tela, ay napaisip si Doming kung ano kaya ang taglay ng mutya. Hindi kasi detalyado ang sinasabi ng diwata sa kanya. Kinabukasan ay araw na ng libing ni Aling Seni. Marami ang dumalo kasama na ang mag-amang Doming at Gaspar. Bumuhos naman ang luha ng mga kapamilya at malalapit kay Aling Seni. Habang nakikita ni Doming ang matinding kalungkutan ng mga tao, ay dito niya napagtanto ang salot na dulot ng mga lobo. Pinag-isipan niya ng gusto kung ipagbibigay alam ba niya ito sa kanyang ama. Hindi naman kasi siya sigurado kung sasang-ayon ang kanyang ama. Pero siya lang din ang mahihirapan kung sa bawat gabi na pagtugis niya sa mga nilalang ay gagawa pa siya ng iba't ibang dahilan. Bandang hapon, nang makauwi na sila sa bahay, ay dito na niya kinausap ng masinsinan ang kanyang ama. Itay, noong gabi na hindi ako nakauwi, hindi naman talaga ako nalasing nun. At totoo po na inatake ako ng lobo. Ngunit may nagligtas po sa akin. Isang malaking ibon na di naglaon. Isa palang diwata. Seryosong wika naman dito ni Doming. Pwede ba, Doming? Hindi naman ako galit na nalasing ka. Bakit mo pa inuungkat iyon? Ang sa akin lang magtira ka ng lakas pa uwi.
Makinig naman po kayo sa akin, Itay. Ito, isang mutyang bigay ng diwata sa akin. Kagabi, Itay, nung nakita mo ako sa likod bahay. Ito yun, Itay. Ito yun. Kunot noong wika ni Doming na bakas sa kanyang mga mata ang sobrang sinseridad. Natahimik naman si Gaspar at napatitig sa kanyang anak. Alam niya na sa mga sandaling yon ay totoo ang sinasabi ng anak. Nagbuntong hininga ang matanda at muling humarap sa kanyang anak. Anong balak mo ngayon, Domeng? Aminado ko, Itay, na noong una nag-aalangan ako kung magagampanan ko ba talagang magkaroon ng mutya. Pero sa nakita ko kanina sa may sementeryo, ramdam kong labis na paghihinagpis ng mga naiwan ni Aling Seni. Panahon na, Itay, upang matigil ng mga lobo sa pagbibiktima sa mga inosenteng tao. Mahabang tugon naman dito ni Doming. Tumayo naman si Gaspar at sumenya sa anak na may kukunin lang daw siya sa kanyang kwarto. Sa pagbalik ng matanda ay may dala itong sibat na lagpas tao ang haba. At sa dulo nito ay may napakatulis na talim na yari naman sa pilak. Kung naaalala mo ang sinabi ko noon, na minsan ay may isang antingero na tumalo sa mga lobo. Ito ang sandata niya, Domeng. Si Orestes ang kaibigan kong antingero. Binata pa ako noon habang siya ay matanda na. Ngunit napakalakas at napakagaling na mandirigma. Bago siya pumanaw ay ibinigay niya sa akin ang sibat na ito. Sa kasamaang palad, hindi ko ito nagamit laban sa mga lobo dahil natakot ako. Kaya mas maiging sayo na lamang ito, Domeng. Tiyak malaki ang may tutulong nito sayo. Salaysay naman dito ni Gaspar. Ibig sabihin, ayos lang sa'yo, Itay, na tumugis ako ng mga lobo? Seryosong tanong naman dito ng anak. May dahilan kung bakit sayo ipinagkaloob ang mutyang iyan. Isang pambihirang mapili ka mismo ng diwata, Domeng. Kaya wala akong dahilan upang pigilin ka sa iyong nais gawin. Tugon naman dito ni Gaspar. Inabot ni Doming ang sibat. Ang hawakan nito ay gawa naman sa napakatibay na kahoy. Napakapulido din ang pagkakakabit ng talim dito. May mga nakaukit din sa hawakan. At ayon sa kanyang ama, ang mismong sibat ay may taglay na kapangyarihan na umaayon sa sino man ang may hawak nito. Sa paghawak niya ng sandata ay tila may kakaibang enerhiyang nadama si Doming. Pakiramdam niya ay naging isa ang sibat at ang katawan niya. Kinabukasan, seryosong humarap sa kanya ang kanyang ama. Nakiusap ito na ikuha muna siya ng dahon ng buli. Batid naman ni Doming na may bahid ng kalungkutan ang ama. Alam niya na nalungkot ito dahil sa bagong landas na tatahakin niya. Habang sila ay nag-agahan, kinausap niya ang ama. Itay, akala ko ba papayag ka sa pagiging antingero ko? Bakit ka naman malungkot? Tanong naman dito ng anak. Hindi ko lang mapigilan ang mangamba, Domeng. Pero hindi ibig sabihin ay tutol ako sa nais mong gawin. Bilang ama mo, hindi ko lang maiwasan ang makaramdam ng ganito. Huwag ka nang mag-alala, Itay. Sabi niyo nga minsan nang natalo ng isang antingero ang mga lobong yan. Magagawa ko din yun, Itay. Magtiwala ka lang. Wika ni Doming. Makalipas ang isang oras ay tumungo na
sa kakahuyan si Doming upang manguha ng tuyong dahon. Habang abala sa pagtabas ay naramdaman niya na tila may nakatingin sa kanya. Ipinagpatuloy pa rin niya ang ginagawa pero pinakikiramdaman niya ng gusto ang nilalang na nasa paligid lamang. Pagwari niya ay nakita niya si Baroy. Nakatingin lamang ito sa kanya, ilang metro ang layo. "Mawalang galang na po. May kailangan po ba kayo sa akin?" Seryosong tanong naman dito ni Doming. Wala naman. Napadaan lang ako at nakuryoso ako kung ano ang ginagawa mo dito sa kakahuyan. Tugon dito ni Baroy. "Ikaw si Mang Baroy, di ba? Ano po bang nangyari dyan sa isang mata ninyo?" Tanong naman dito ni Doming. Eto ba? Nako, wala ito. Pero tinitiyak ko na may araw din sa akin ang may gawa nito. At sisiguraduhin ko na magkakapira-piraso ang katawan ng may gawa nito. At pati ang kakampi niya at idadamay ko. Madiing tugon dito ni Baroy at umalis na ito sa lugar. Sa mga narinig ni Doming, tiyak siyang si Baroy nga ay isang lobo at may balak itong maghiganti sa kanya. Nang makalayo na si Baroy, ay umuwi na rin si Doming. Kinuha niya ang sibat at inaral kung papaano ito gamitin. Kahit walang karanasan si Doming sa pakikipaglaban, ay nagsikap siyang matutunang gamitin ang sibat. Kahit papaano, bilang isang tao, ay may kakayahan naman tayong lumaban. Pero hindi niya maiwasang mag-alala para sa kanyang ama dahil tiyak madadamay ito. Bago naman sumapit ang dilim, ay bumili si Doming ng mga bagay na gawa sa pilak. Tulad ng mga patalim at mahabang kadena. Ang kooperasyon ng kanyang ama ay malaking bagay upang madepensahan niya ang sarili laban sa atake ng mga lobo. Nagmungkahi din si Gaspar na mas maiging maghanda sila ng mga panggatong at sisilaban kapag may lobo sa paligid. Doming, alam ko na ang aking gagawin. Nagawa ko na ito dati, kaya huwag ka nang mag-alala pa dyan ng gusto. Gawin mo ang nararapat kung darating ang oras. Wika ng kanyang ama na bahagyang nakangiti naman sa kanya. "Magagawa po natin ito, Itay, sa tulong ng Diyos at sa mutyang hawak ko." Tugon naman dito ni Doming. Sa pagsapit ng gabi, habang nag-uusap ang mag-ama, ay nakarinig sila ng alulong ng aso. Ito na ang hudyat sa pag-iral ng mga lobo. Lumabas na ng bahay si Doming at doon sa bakuran nag-abang. Maliwanag din ang buwan ng gabing yon, panahon sa paglabas ng mga lobo. Hanggang sa nakakita ng dalawang tao si Doming at ang isa ay si Baroy. Muling umungol ang mga alagang aso ng mga kapitbahay nila. Naglakad na ang lalaki papalapit kay Doming. Hanggang sa biglang nagbagong anyo ang mga ito. Lumakad naman ang isang lobo at nagtungo ito sa likod bahay. Tiyak na ang ama ni Doming ang pupuntiryahin ito. Samantala, naging maingat naman sa kilos itong si Doming. Ito kasi ang unang sagupa niya sa lobo. May kaba at takot pero mas nanaig sa kanya na ipaglaban ang sarili. Mahigpit na siyang humawak sa kanyang sibat, bagay na pinangingilagan ni Baroy. Habang si Gaspar naman ay ipinulupot na ang kadena sa buong katawan.
sapat lamang upang makakilos pa rin siya ng maayos. Muling nanumbalik kay Gaspar ang mga panahong magkasama pa sila ni Orestes. Sa loob ng mahabang panahon ay muli niyang nakita ang lobo. Umaaligid ito sa likod bahay habang marahan naman siyang lumabas. Bit-bit ang gasera. Hindi ko akalain na muli akong makakakita ng lobo. Sino ba ang mag-aakala na ang susunod sa yapak ng kaibigan kong si Orestes ay ang aking anak pala? Humanda ka, lobo. Kahit matanda na ako, lalaban pa rin ako tulad nung dati. Wika naman dito ni Gaspar habang nakaharap na sa lobo. Ibinagsak niya ang gasera sa mga panggatong na nababalutan ng langis. Lumiyab ito at bahagyang napatras ang lobo. Matapang na tumayo sa bakuran si Gaspar habang pinapaikot ang dulo ng kadenang pilak na nakapalibot sa kanyang katawan. Umaangil na ang lobo at nagdadalawang isip umatake. Kung makagat man niya si Gaspar, ay tiyak din na masusunog ang bibig nito. Gawa ng pilak na kadena. Hinahamon naman ni Gaspar na sugurin na siya ng nilalang na yon. Sa kabilang kamay ay hawak na rin niya ang sulo na gawa sa kawayan. Samantala, nakaporma pang atake na si Doming at umaatungal na si Baroy. Kung nagawa ng ibon na bulagin niya ang isang mata mo, Baroy, magagawa ko din yan. Ano pa ang iniintay mo? Sige, lapit. Buong tapang na paghahamon dito ni Doming. Akmang aatake na sana si Baroy nang biglang sumugod ang mga tao na may mga sulo at itak, bagay na ikanilito ng mga lobo kung kanino aatake. Hindi pa tayo tapos. Humanda ka sa aking pagbabalik. Wika naman dito ni Baroy at umungol ito ng malakas. Bago pa makarating ang mga tao, ay tumakas na ang mga lobo. Tila nabunutan naman ang tinik si Gaspar sa pag-alis ng kalaban. Sa gabing yun ay nakakuha ng ideya ang mga tao tungkol sa pangontra sa mga lobo. Nagpasalamat naman si Doming sa pakikiisa ng mga kapitbahay nila. Base sa mga nakaraang pag-atake, lumalabas lamang ang mga lobo tuwing kabilugan ng buwan. Kinabukasan, ang mga tao ay naghanda na rin ng maraming panggatong at kung ano-anong bagay na gawa sa pilak ang inilagay sa palibot ng bahay. At ikinalat na rin nila ang impormasyon na ang matador na si Baroy ay isa sa mga lobo. Hindi rin siya nasipat ng mga tao sa palengke. Sa loob ng ilang araw ay naging kampante ang mga tao, pero lingid sa kanilang kaalaman, ang kakayahan ng isang lobo ay hindi pa nila lubusang nasusukat. Ang mga nilalang na ito ay likas na, mandirigma at tanging katapat na lakas lamang ng mga ito ang magpapabagsak sa kanila ng tuluyan. Sa isang mapayapang gabi, may grupo ng mga kabataan na gumala sa baryo. Kamag-anak ito ng isa sa mga taga-baryo na si Mang Poldo. Binalaan niya na ang mga ito na wag nang lumabas tuwing sasapit na ang gabi. Subalit sadyang matitigas ang ulo ng mga ito. Palibhasa ay laking syudad at hindi naniniwala sa mga nilalang ng dilim. Base sa nalaman ni Mang Poldo, ay tutungo ang mga iyon sa ilog at doon itutuloy ang inuman
at kasiyahan. Kasama ang iilang kapitbahay ay nagtungo naman sila sa ilog, ngunit sa di kalayuan ay nakarinig na sila ng mga sigawan at mga saklolo. Kitang-kita nila ang 3 lobo na pinagtutulungan ang 5 kabataan. Sinugod nila ang mga lobo gamit ang mga sulo at itak. Naitaboy man nila ito, ngunit tanging isa na lang ang natirang buhay mula sa 5 kabataan at malubha pa ang kalagayan nito. Agad naman nilang kinuha ang mga bangkay na nagkaputol-putol na ang mga kamay at mga paa, habang ang isang nabuhay ay naghihingalo na rin. Sa pagbalik nila sa bahay ni Mang Poldo ay nalagutan na ng hininga ang isang binatilyo. Kinaumagahan na nang mabalitaan ng mag-ama ang nangyari. Isang kalunos-lunos na larawan ang naging itsura ng mga kabataan, at dahil sa nangyari ay mas pinaigting pa nila ang pag-iingat sa pagtaka ng dilim. Samantala, halos sumikit ang dibdib ni Doming nang masilayan ang mga biktima, bagay na nagpapasya sa kanya na siya na mismo ang hahanap sa mga lobo. Itay, kailangan may gagawin na ako bilang antingero at kaisa-isang tao dito sa baryo na may panlaban sa mga lobo. Dapat na akong kumilos. Madiing wika naman dito ni Doming. Huwag mo na akong alalahanin, Doming. Tugisin mo ang mga demonyong iyan. Seryosong tugon dito ng kanyang ama. Sa muling pagtaas ng buwan ay kumilos na si Doming. Sa pagkakataong ito ay dala niya ang kadena, sibat at itak na nasa kanyang tagiliran. Nagkukubli siya sa mga puno at naghintay ng ilang minuto bago lilipat sa ibang lugar. Naisip niya na mas maigi kung sa itaas siya ng puno mag-aabang. Sinubukan niya ng akyatin ang puno, ngunit hindi rin kasi ito sanay na umakyat. Kaya naman hindi iyon naging madali para sa kanya. Ay nako, bakit ba kasi hindi ako naging mahilig umakyat ng puno dati? Madali lang sana sa akin to ngayon. Wika niya pa sa kanyang sarili. Itinarak niya ang sibat sa katawan ng puno upang gawing hawakan. Kaso mahihirapan naman siyang kunin ito kung nasa taas na siya ng puno. Tumalon-talon si Doming upang bumanat ng lakas, nang biglang tumaas ang kanyang talon at agad naman siyang nadapo sa may sanga. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at nagtaka kung papaano niya iyon nagawa. Napangiti na lamang siya nang madiskubre ang kakayahang iyon. Tila lumutang siya sa ere na parang ibon. Inulit pa niya ang pagtalon sa kabilang sanga at halos matawa na siya sa labis na tuwa. Tila natural lamang sa kanya ang pagkilos na parang lumulutang sa ere. Isa din sa kanyang nalaman ang kakayahang tumungtong sa mga maliliit na sanga at dahon na parang ibon. Nang makaabot na siya sa pinakamataas ng puno, ay doon niya nakita ang kalawakan ng baryo. Nang masipat niya ang kumpol ng mga halaman na gumagalaw, ay tinitigan niya ito ng maigi nang biglang lumaki sa kanyang paningin ang bahaging iyon. Sa muling pagkurap niya ay nanumbalik sa normal ang kanyang paningin at napagtanto niya na kaya niya palang paliitin o palakihin ang kanyang paningin.
Doon niya nakita ang dalawang lobo na tahimik na naglalakad papunta sa mga kabahayan. Sinundan niya ang mga ito sa pamamagitan ng panlundag sa iba't ibang punong kahoy. Umaaligid na ang mga nilalang sa iisang bahay at mula naman sa itaas ng puno ay biglang lumapag si Doming sa likuran ng mga lobo. Sa paglingon ng mga ito ay sinalubong niya ng hampas gamit naman ang kadena. Agad tumalsik ang isang lobo at umusok ang katawan nang matamaan ng kadenang pilak. Umatungan naman ito nang bumagsak sa lupa. Nang sumugod pa ang isa, ay sinibat niya ito at natamaan ang isang paa, bagay na ininda ng gusto ng nilalang. Ipinaikot naman niya ang kadena habang sumugod sa mga kalaban. Sa bawat tama nito ay tila hinampas ng malaking bakal ang pagmumukha ng mga dambuhalang aso, dahilan upang tuluyang tumakas ang mga ito. Sa dalawang iyon ay wala si Baroy dahil sa palatandaan niya sa isang bulag na mata. Nakatakas man ang dalawang nilalang, ito naman ang naging dahilan upang malaman ng binata ang kakayahan ng kanyang mutya. Sa wakas itay, mukhang mapapalayas na natin ang mga lobo. Basta maging maingat muna tayo sa panahon ngayon habang nariyan pa sila. Wika naman ito sa kanyang ama habang naghahanda ng agahan. Mabuti naman, Doming. Basta gawin mo lang ang tungkulin mo at ako na ang bahala dito sa bahay. Pero dahil sa nangyari, Doming, tiyak gaganti ang mga nilalang na iyon at hindi natin alam kung gaano sila karami. Sa pagkakaisa natin at ng buong taga-baryo, magagapi natin ang mga kalaban ni Tay. At darating din ang panahon na magiging malaya na tayo sa pagsapit ng dilim. Wika ni Doming na may hatid na pag-asa sa kanyang ama. Lumipas pa ang ilang gabi at nanatiling payapa ang baryo at ang kabilugan ng buwan ay paparating na. Ang gabing inaasahan ng mga tao sa muling pag-atake ng mga lobo. Sa araw mismo, bago ang gabi ng kabilugan ng buwan, ay naghanda na ang mga tao. Sa bawat pamilya ay merong naiiwang gising upang magbantay magdamag. 10 oras na ng gabi, isang alulong ng kakaibang hayop ang kanilang narinig. Ibang-iba ito sa normal na aso lamang. Ang tunog na bumulahaw sa buong paligid ay animoy nanonood sa kalamnan ng mga nakarinig. Isa-isa na ding nagliwanag ang mga siga na ginawa ng mga tao sa bawat bakuran nila. Inabisuhan naman ni Doming ang ama na wag nang lumabas ng bahay. Habang nasa labas ng bahay si Doming, ay nakita niya ang pulutong ng mga lobo na naglalakad na patungo naman sa kanyang kinaroroonan. May isang lalaki ang nanguha sa mga ito. Walang iba kundi si Baroy. Dito napagtanto ni Doming na si Baroy pala ang pinuno ng mga lobo. Napansin din niya ang isang bahagi ng lupa na tila may butas at doon nagsilabasan ang mga dambuhalang mga aso. Kung inaakala mo, Doming, na magagapi nyo kami sa mga walang kwentang sandata ninyo, pwes nagkakamali kayo. Kayo ang pinakamababang nilalang dito sa mundo. Sigaw dito ni Baroy. Bakit mo ba ginagawa sa amin ito, Baroy? Magkaiba ang mundo natin
Dapat dun lang kayo kung saan kayo nararapat. Madiing tugon naman dito ng antingero. Nais din namin tumikim kung paano mabuhay dito sa mundong ibabaw. Hindi yung kayo-kayo lang. Hindi naman sana magiging ganito kung hindi ka lang nakialam sa amin. Papayag na lang ba kami na inuunti-unti ninyong kinukonsumo ang mga tao? Baluktot na pag-iisip ang umiiral sa iyo, Baroy. At gagawin ko ang lahat, maibalik ko lang kayo sa inyong pinanggalingan. Matapang na tugon dito ni Doming. Nag-angila na ang mga lobo at sa utos ni Baroy ay sumugod na ang mga ito. Iwinasiwas na rin ni Doming ang kanyang kadena at sa pagkakataong ito ay may punyal na ito sa dulo. Sumugod na ang mga nilalang sa kabahayan kung saan nagdulot ito ng matinding takot sa mga tao. Mas mabagsik ang pinagsamang puwersa ng mga lobo. Nagkaroon na ng sagupaan sa pagitan ng mga tao at lobo. Napapaatras man nila ang mga lobo, ngunit hindi ito nagpatinag sa mga pangondra. Ang liksi at lakas nito ang ginamit upang makatangay ng mga tao. Samantala, sumugod na rin si Doming sa mga lobo habang sinusulyapan ang bahay. Mula naman sa bintana ay doon hinagis ni Gaspar ang mga apoy upang silaban ang mga nagkalat na panggatong sa paligid. Animoy impyerno na sa lupa sa dami ng apoy na nagkalat. Bagay na nagpapahirap sa mga lobo na umatake sa loob ng bahay ng matanda. Habang si Baroy naman ay nakatayo lang at pinagmamasdan ang mga nangyayari. Sa pagitan ng laban ni Doming ay wala ni isang lobo ang nakadikit sa kanya. Sa bawat hampas niya ng kadena ay siyang pagtilapon ng mga lobo. Ginamit na rin niya ang kakayahang makalundag ng mataas at magpalipat-lipat sa mga puno. Bagay na labis ikinagulat ni Baroy. Halos maubos ang mga lobo na nakapalibot kay Doming. Kaya naman nagpalit na rin ng anyo itong si Baroy. Naglaban sila ni Doming habang ang iilang lobo ay umaatake na at sinimulan ng sirain ang kanilang bahay. Ngunit ang mga alagang kalapati ni Doming ay nagsilabasa na sa pugad at umatake na rin sa mga lobo. Ang mga ibon ay tila naging buitre at walang habas na pinagtutuka ang mga lobo. Ang lagusan sa lupa ay patuloy na naglabas pa ng mga dambuhalang nilalang. Sa dami ng mga ito ay tiyak na ni Doming ang kanilang pagkatalo. Kung natatapatan man niya ang mga iyon, iba naman sa sitwasyon ng mga ordinaryong tao. Ano, Doming? Kaya mo bang ipagtanggol ang mga kapwa mo mahihina? Wika pa dito ni Baroy. May iilang kalapati na rin ang nalapa ng mga lobo. Subalit, iba rin ang kakayahan na ipinamalas ng kanyang mga alaga. Nagkaroon ito ng matutulis na tuka at mahabang kuko at nag-iba na rin ang laki. Gayunpaman, ang pangamba ng pagkatalo ay nagbabadya na. Maraming tao na din ang nasawi hanggang sa may tumakip sa buwan na isang napakalaking ibon. Natigilan ang lahat at lumabas ang mabagsik na ibon at umatake sa mga lobo. Di hamak na mas malaki ang ibon na iyon kaysa sa mga lobo. Sa pagbulusok nito pababa
ay 2 lobo agad ang nadagit nito. Nagsipulasa na ang mga lobong umaatake sa mga tao nang sumugod na ang malaking ibon sa kanila. Bagsak agad ang lobo sa isang tukalang ng nilalang. Lumakas ang loob ni Doming at naging masigasig pa sa labanang nangyayari. Samantala, ang lagusan ay inatake naman ng napakaraming ibon. Sa pagpagaspas ng pakpak sa malaking ibon, ay nagsiliparan ang mga lobo at nahawi ang mga puno. Balik sa lagusan! Bilisan ninyo! Sigaw dito ni Baroy sa mga lobo. Dumagundong ang lupa sa dami ng lobo na nagtungo sa lagusan, ngunit naunahan sila ng malaking ibon. Mula sa malaking tuka ng ibon ay naglabas ito ng malaking bato na kulay puti at ibinagsak sa may lagusan dahilan upang sumabog ito at sumara. Natigilan ang mga lobo na tila hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Napagtanto ni Doming na lagusan pala ang tanging daan upang makatakas ang mga nilalang na yon. Gamit naman ang sibat ay buong lakas na sinugod ni Doming ang mga lobo, lalo na itong si Baroy. Sa pagtarap ng sibat ay agad umusok at nasusunog ang mga nilalang, bagay na labis iniwasan ni Baroy. Nawalan na ng sistema ang pulutong ng mga lobo at kung saan-saan na lamang ito tumatakbo. Sa kabilang banda ay nagkumpulan ang mga tao na may dalang sulo at sumugod sa mga nilalang. Labis naman na nahirapan ang mga lobo sa paglapit ng mga tao. Sa pagkakataong ito ay tumakbo na si Baroy upang tumakas. Habang abala ang malaking ibon, ay hinabol naman ni Doming ang pinuno ng mga lobo. Sa kakayahan niyang makalundag ng mataas, ay naabutan niya sa isang burol itong si Baroy. Akmang uungol na ito hanggang sa ibinato ni Doming ang sibat at tumama sa mismong dibdib ni Baroy. Nagpagulong-gulong ang nilalang habang nauhulog sa burol at doon ito pinaghampas ni Doming ng kadena. Sa bawat tama ay tapyas agad ang laman ni Baroy at buong lakas na hinugot ni Doming ang kanyang itak at itinarak sa isang mata ni Baroy dahilan upang tuluyan na itong mawalan ng kakayahang makakita. Umangil ng malakas ang pinunong lobo at nagwala ito, kung saan-saan na lamang tumatama ang atake nito dahil sa wala na itong makita. Patuloy naman sa pagwawala itong si Baroy at nasa likuran lamang niya si Doming. Isang matinding taga ang tumama sa likod ni Baroy dahilan upang bumagsak ito ng tuluyan. Kinuha ni Doming ang sibat at buong lakas na itinarak sa nilalang at nagliyab ang katawan nito at dito kinain na ng apoy. Sa pagbagsak ni Baroy ay nagsipulasa na ang mga lobo at sumuot sa may kakawyan. Hinabol naman ito ng mga tao. Ang mga ibang lobo ay nagbalik anyong tao. Hubot-ubad na ang mga ito na tila mga baliw na tumatakbo. Gumawa naman ng kakaibang boses ang ibon at tila nabingi ang mga kalaban. Pilit nitong tinakpan ang mga tenga at napapatikluhod na sa lupa. Pagkakataon naman ito ng mga tao upang atakihin ang mga nilalang na yon. Tila nagkaroon ng dagat ng apoy
dahil sa mga lobong nag-aapoy. Tumingala naman si Doming at tiningnan ang malaking ibon na papalapag na rin sa lupa. Tumingin naman ang ibon sa kanya at tumango. Matapos nito ay lumipad ng matayog ang malaking ibon at naglaho na ito sa ulap. Ang pag-alis ng ibon na iyon ay hudyat ng kanilang tagumpay. Sa pagbalik ni Doming sa bahay ay nasa bakuran na. Ang kanyang ama at ang bahay nila ay napuno ng mga kalapating nakadapo. Ano na, Doming? Wala na ba ang mga lobo? Nangangambang tanong naman dito ni Gaspar. Huwag na po kayong mag-alala, Itay. Wala na po sila at pati ang kanilang pinuno. Pero ang dami naman yatang kalapati niyan, Tay. Saan ba yan ang galing? Tugon dito ni Doming. Ewan ko ba sa mga yan? Mukhang madadagdagan na naman ang iyong mga alaga. Wika naman dito ng kanyang ama. Sa gabing yon ay nagtagumpay ang mga tao. Subalit, hindi rin may kakaila ang kalungkutan sa mga nasawing buhay nang dahil sa labanan. Gayunpaman, sinikap ng mga tao na magbalik sa normal ang kanilang buhay. Sadya talaga na sa bawat digmaan ay may masasawi, ngunit kapalit naman ito ang tagumpay at kaligtasan ng bawat tao. Kinilala nila ang kabayanihan ni Doming, pero hindi rin naman niya iyon magagawa kung hindi sa tulong ng mga tao at sa malaking ibon na tumutulong sa kanila. Alam ni Doming na ang dambuhalang ibon na iyon ay ang diwatang nagbigay sa kanya ng mutya. Dasal ng binata na wala na sanang manggugulo pa sa kanilang baryo. Lumipas ang 1 taon. Dumating sa buhay ni Doming ang masakit na pangyayari. Isang malubhang sakit ang dumapo kay Gaspar. Ilang buwan na rin itong nakaratay sa higaan at sa araw-araw ay hiniling ni Doming na muling magpakita ang diwata. Sa paulit-ulit niyang panaghoy ay dininig na rin ng kalangitan ang kanyang hiling. Isang hapon, muling nagpakita ang diwata, ngunit hindi ang kagalingan ng sakit ng ama ang hatid nito. Ayon sa diwata, hindi maaaring makialam ang kahit sino sa tadhana ng isang tao. Ang agos ng buhay ay dapat magpatuloy. Ang karamdaman ng kanyang ama ay hindi likha ng masasamang nilalang. Kaya naman wala siyang karapatan na mangialam dito. Ang daloy ng kalikasan ay hindi dapat pigilan. Napayuko na lamang si Doming dahil naiintindihan niya ang ibig sabihin ng diwata. Dumating na ang panahon na lilisa na ang kanyang ama. Kaya naman sa bawat araw na dumadaan ay ibinuhos ni Doming ang oras para sa kanyang ama. Doming, mababawasan na ang trabaho mo. Hindi ka nakukuha ng dahon ng buli. Ay nako, malapit na ang pagkikita namin ng iyong inay. Wika ni Gaspar sa mahinang boses. Itay, wag po kayong magsalita ng ganyan. Dadalhin kita sa bayan para ipagamot. Gagaling ka pa, Itay. Malungkot na tugon naman dito ni Doming. Huwag ka nang mag-abala, Doming. Kilala ko ang katawan ko at alam ko na hindi na malulunasan pa ang sakit ko. Mahabang panahon ko na rin iniinda ito. Pero payo ko sa'yo, maging mapagmatsyag ka sa lahat ng oras. Hindi lang ang lobo ang masasamang nilalang.
Napakarami pa nila. At bilang antingero, kakambal mo na ang pag-iral ng mga nilalang ng dilim. Magpakatatag ka, Doming, sa bawat pagsubok sa iyong buhay. Mahabang wika naman dito ni Gaspar. Pangako, Itay, hindi ko sasayangin ang biyayang ipinagkaloob sa akin ng diwata. Tugon dito ni Doming. May kilala pa akong isang antingero. Natakot siya pero hindi sa sarili, kundi sa mga mahal niya sa buhay. Kaya isinuko niya ang kanyang mutya. Pero tatandaan mo, Doming, hindi ka duwagan ng umatras sa laban. Sadyang may mga sitwasyon na kinakailangan nating umatras. Wika pa dito ni Gaspar. Makalipas ang ilang araw, ay pumanaw na nga si Gaspar. Madami ang nakiramay sa pagpanaw ng ama ni Doming. Kilala ito sa baryo bilang masayahing tao. Sa araw ng libing ay may babaeng lumapit kay Doming. Nagpakilala siya na anak ni Orestes. Ayon sa babae na nagngangalang Maria, si Gaspar ay malapit na kaibigan ni Orestes. Isang antingerong manunugis ng aswang. Mula naman sa kwento ng antingero na naipasa kay Maria, nalaman ni Doming ang kabayanihang nagawa ng kanyang ama noong ito ay binata pa lamang. Sumasama pala ito kay Orestes sa panunugis ng mga aswang. At may nabanggit pa ang babae. Si Gaspar pala ay may tangang mutya. Subalit naging dahilan nito upang masawi ang kanyang asawa. Buong akala ni Doming na nahirapan sa panganganak ang kanyang ina. Ngunit ito pala ay nabiktima ng aswang. At ang nailigtas lamang ni Gaspar ay ang sanggol na si Doming. Ito ang naging dahilan kung bakit tuluyang tinalikuran ni Gaspar ang pagiging antingero. Dahil natakot ito na baka madamay pa ang iba kung patuloy niyang lalabanan ang mga aswang. Ngunit nang tanungin siya ni Maria kung anong mutya ang tanga ng kanyang ama, ay wala itong maisagot sa uri ng mutya. Isang lihim ang natuklasan niya sa kanyang ama, ngunit huli na ang lahat dahil lumisan na ito sa mundong ibabaw. Itay, maraming salamat dahil iniligtas mo pala ang aking buhay. Pero sana ipinagtapat mo ito sa akin noong nabubuhay ka pa. Marahil nais mo lang akong protektahan. Pero katulad mo na rin ako, Itay, na isang ganap na antingero. At isinusumpa ko sa puntod ninyo na gagawin ko ang lahat upang maipagtanggol ang nangangailangan. At sa abot ng aking makakaya ay poprotektahan ko ang baryong ito. Wika dito ni Doming sa puntod ng ama nang makaalis na ang mga tao. Kahit mahirap ay ipinagpatuloy ni Doming ang kanyang buhay. Malaking bagay para sa kanya ang presensya ng kanyang mga alaga. Ito na lamang ang natitira niyang pamilya. Gumawa pa siya ng mas malaking tirahan para sa mga ito dahil simula noong matapos ang laban sa mga lobo ay mas dumami pa ang mga kalapating naninirahan sa kanila. Napansin din ni Doming na may kakayanan siyang utusan ang mga ibong alaga. Gumulong pa ang ilang buwan. Isang araw, habang naghahatid ng mga labong si Doming sa palengke, ay napansin ng mga tao ang napakaraming kalapating dumapo sa isang puno. Lumabas ng palengke si Doming
at napatingala ito sa puno. At ang mga ibon na yon ay mga alaga pala niya. Gumawa ito ng tunog na ang ibig sabihin ay may panganib. Ngunit si Doming lamang ang nakakaintindi, habang ang mga tao ay ikinatuwa ang mga huni ng ibon. Inilibot niya ang paningin sa buong paligid hanggang sa may bukod tanging matandang lalaki. Nakakaiba ang titig sa mga ibon. Nakabanda na ito, pero kitang-kita ni Doming ang nanlilisik na mga mata nito habang nakatingin sa mga ibon. Sa pag-alis ng matanda ay sinundan ito ni Doming. Nang wala ng tao sa paligid ay biglang bumilis ang lakad ng matanda na hindi akma sa edad nito. Hanggang sa umabot sila sa may kakawiyan. Dito na lumundag sa mga puno si Doming, habang ang matanda ay lumilingon na sa paligid na animoy. Naramdaman niya ang presensya ng antingero. Hanggang sa lumapag mismo si Doming sa harapan ng matanda at napatras itong bigla. Nag-iba naman ang itsura ng matanda at galit na galit ito. Biglang sumugod ang matanda at sinalubong naman ito ni Doming. Tumilapon ang matanda at nagulat pa nang magsidapuan ang napakaraming kalapate sa paligid. Nasa harapan na ng aswang ang antingerong may mutya na nagmula pa sa isang diwata. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng pagkakaisa. Ipinapakita sa kwento na kung ang lahat ay magkakaisa, hindi imposibleng matatalo ang masasamang nilalang. Katulad na lamang sa nangyayari sa kasalukuyan, nawalan na ng pagkakaisa ang mga tao at nagkawatak-watak na dahil na rin sa iba't ibang paniniwala.